Ang aking may sakit na asawa ay hindi gustong makipaghiwalay sa akin, kaya noong ako ay natutulog, itinurok niya ang isang karayom sa aking braso at pagkatapos ay pinahilo ako gamit ang panyo. Nang magising ako, nakakulong na ako sa basement at siya ay nakaupo sa ibabaw ko. Ang ngiti sa kanyang mukha ay baliw at puno ng pagkahumaling, agad akong napaiyak dahil sa kahihiyan. Kung kaya mo lang akong pakawalan, makakalaban kita ng 300 round. Ang aking may sakit na asawa ay nagluluto para sa akin ng masustansyang sabaw araw-araw. Hirap na ako, ngunit nang makahanap ako ng pagkakataon para tumakas. Hinuli niya ako pabalik, hinawakan ang mukha ko, at mumiti habang sinasabi sa akin ang magandang balita. Buntis ako, at kung tatakbo ka pa, babaliin ko ang mga binti mo, Liuyan. Tae, kontrata na asawa, 3 taon, 3 buong taon. Ang pulang bilog sa kalendaryo ay sa wakas ay umabot na sa huling araw. Huminga ako ng malalim, pakiramdam ko ang mabigat na bato sa dibdib ko ay maaari nang tanggalin. Sa 3 taon na ito, tinulungan ko siyang harapin ang panggigipit ng pamilya niya sa pag-aasawa, parang pinalayas ang mga tinatawag na binata na umiikot sa kanya. Siya ang nagbayad, ako ang gumawa, patas na kalakalan. Dahil sa perang ito, ang aking kumpanya ay umunlad, hindi naman masyadong maliit o malaki. Sa bandang huli, sarili kong negosyo ito. Ngayon, ang kanyang laging binabanggit na dating pag-ibig. Si J. Boxiao ay umuwi na ng may karangalan, nakita ko sila sa social media. Ang mga larawan ng hindi inaasahang pagkikita, si Liuyan ay bumingiti ng napakainit. Ayos, magkasundo sila, oras na para sa akin na umalis bilang tool. Nang iprint ko ang kasunduan ng diborsyo, pinalakas ko ang mga titik ng walang makukuha. Ang linyang iyon, hindi ko gusto ang kahit isang sentimo ng pamilya Liu sa 3 taon na ito. Ang villa ay kanya, ang mamahaling kotse ay kanya, hindi ko kailanman nais na makinabang sa anumang bagay. Sumipol ako ng maliit na kanta, tiniklop ang kasunduan, at inilagay sa loob ng aking portfolio. Ngayong gabi, oras na para magsabi ng totoo. Lin Xuan. Sa wakas ay maaari ka nang maging iyong sarili, sinabi ko sa aking sarili, habang nakatingin sa salamin. Sa sala ng villa. Si Liuyan ay nakaupo sa sopa, umiinom ng red wine ng elegante, nang pumasok ako. Hindi man lang siya nagtaas ng tingin. Liuyan, may bagay ako. Kailangan nating mag-usap. Inilapag ko ang kasunduan ng diborsyo sa coffee table sa harap niya. 3 taon na. Ito ang kasunduan ng diborsyo, tingnan mo. Kung walang problema, pirmahan mo. Sa aspeto ng ari-arian, wala akong gusto. Sinubukan kong gawing kalmado ang aking boses. Kahit na may konting kaginhawaan. Noon niya ibinaba ang baso, dahan-dahang kinuha ang mga papel. Hinihintay ko siyang tumango o magsalita ng formal. Pero bigla. Sa susunod na segundo, rip. Ang kasunduan ng diborsyo sa kanyang kamay. Biglang naging pira-pirasong papel na lumilipad sa hangin. Namilog ang aking mga mata. Liuyan, ano ang ibig mong sabihin? Sa buong buhay ko, hindi ako naging ganito kawala sa kontrol. Ang 3 taon na pagtitiis ay halos sumabog sa sandaling iyon. Tumayo siya, ang kanyang mga labi ay may ngiti na hindi ko maintindihan. Malamig at may kaunting pang-aasar. Lin Xuan, sinabi ko na. Kung kailan ito matatapos, ako ang magpapasya. Ang mga matang iyon. Wala na yung distansya ng isang mataas na may halong pagkahumaling na nagparamdam sa akin ng ginaw sa likod. Sa kontrata, malinaw na nakasulat, 3 taon. Gusto mo na ngayong bawiin? Galit na galit ako, tumataas ang dibdib ko. Nababaliw na ba ang babaeng ito? Bumalik na ang dating pag-ibig niya. Bakit ako pa ang kailangan niyang itago? Ako ang gumawa ng patakaran, wika niya ng magaan. Ngunit ang tono ay hindi mapag-aalinlanganan na matigas. Ngayon, ayaw ko nang makipaghiwalay. Tinuro ko siya, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Hindi pa ako nakakita ng ganito kawalang saysay. Ano ito? Hindi ganito ang pagpatay sa kabayo pagkatapos gamitin. Ginagawa mo akong tanga. Galit na galit ako, ngunit alam kong walang kwentang makipagtalo sa kanya sa ganitong kalagayan. CJ, hindi ka pumipirma, di ba? Ngumiti ako ng malamig. Itong basurang lugar. Hindi na ako titira rito. Pagkasabi ko, umakyat ako sa itaas. Nag-empake ako ng kaunting mga gamit ko. Inisip ko na kung aalis ako, mapapakalma siya. Bigyan siya ng pressure. Sa pagbabalik tanaw, napakababaw ko pala noong panahong iyon. Si Liuyan ay nakatayo lang sa gitna ng sala, pinapanood ako na umakyat, walang imik. Ngunit ang mga mata niya, parang 2 kawit, nakakabit ng mahigpit sa akin. Nang hilahin ko ang maleta pababa, handa nang isara ang pinto, mahina siyang nagsalita. Lin Xuan, mapanganib ang mundo sa labas. Pagsisisihan mo to. Hindi malakas ang boses pero parang karayom na tumutusok sa tenga ko, hindi ako lumingon. Lumayo ako nang hindi na lumilingon sa bahay na tinirahan ko sa loob ng 3 taon, pero sa puso ko. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang panginginig. Ang babaeng ito, sobrang kakaiba ngayon. Isang masamang kutob ang nagsimulang kumalat sa aking dibdib, pero noong mga oras na yon, inaakala ko lang na nag-aasawa siya dahil sa kanyang pagiging prinsesa, walang dahilan. Ang pagtanggi ni Liuyan na pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Parang bato na bumara sa aking dibdib, lalo akong naiinis kapag iniisip ko.
Matapos akong lumipat mula sa villa. Sumilong muna ako sa isang hotel, iniisip kung paano mabuksan ang ulo ni Liu Ruyan na parang kahoy. Isang hindi inaasahang tao ang dumating. Jibox Yao, paano niya nalaman na nandito ako? Sinabi ni Liu Ruyan. Siya naman ay mukhang disenteng tao, nakasuot ng mamahaling suit, maayos ang buhok. Pero maputla ang kanyang mukha. Linsuan, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang may tinitingnang marumi. Narinig ko, ayaw kang diborsyuhan ni Ruyan. Ang tono niya ay puno ng kayabangan na halos umapaw. Anong pakialam mo? Sabi ko ng mainit. Sa tingin ko. Umiti siya, peke ang ngiti. Kung tutuusin. Ikaw itong umaasa sa babae para mabuhay, natural lang na magsawa si Ruyan at gusto kang itapon. Tumibok ang aking sentido. Ang hayop na ito, espesyal na dumating para inisin ako. Nagmamayabang. Malapit nang bumalik sa akin si Ruyan, kami ang itinadhana. At ikaw, umalis ka na kung marunong ka, huwag kang makakasagabal. Ang 3 taon kong pagtitiis, kasama ang pang-inis ng gunggong na ito, biglang sumabog. Isang suntok ang inabot niya sa kanyang mukhang puti. Hindi inakala ni Jibox Yao na susuntukin ko siya, diretso siyang natulala. Umurong siya ng ilang hakbang, dugo agad ang lumabas sa kanyang ilong. Matapang kang manuntok sa akin. Takip niya ang ilong, hindi makapaniwala. Matapang kang manuntok sa akin. Humakbang ako pasulong at sinipa siya, diretsong yumuko siya na parang hipong luto. Binigyan kita ng mukha ha, nagmamayabang ka sa harap ko. Matagal ko na siyang gustong suntukin. Sa loob ng 3 taon, ang liwanag ng buwan na binabanggit ni Liu Ruyan, parang ako ang bakop. Ngayon, ang backup na ito ay umaatake pa. Hinawakan ko siya sa kwelyo at binuhat. Ginoong G, pakinggan mo ang usapin ko at ni Liu Ruyan. Hindi ako ang ayaw makipaghiwalay. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Kung magsalita ka pa ulit, sasaktan kita sa tuwing makita kita. Tinanggal ko ang kanyang salamin na ginto. Si Jibox Yao ay napahiga dahil sa akin, 2 bodyguard niya ang gustong lumapit. Pero pinigilan ko sila gamit ang tingin, hindi sila gumalaw. Ang taong ito ay sanay na sa ginhawa. Maganda lang sa labas. Sa huli, tumakbo siya ng gumagapang. Susunod na linya. Hintayin mo ako. Hintayin kita. Akala ko tapos na ito. Pero pagkaraan ng 2 araw, si Jibox Yao na ito ay hindi natuto. Kumuha siya ng ilang tambay na may dilaw na buhok. May peking tatoo, hinarang ako sa labas ng opisina ko. Ikaw ang pumatol kay Ginoong G namin. Ang pinuno na may dilaw na buhok ay may sigarilyo, itinuturo ako gamit ang baseball bat. Natawa ako noon. Ganyan lang, hindi sapat para magpainit. Sa isang iglap, lahat ng tambay ay nakahandusay, umiiyak at sumisigaw. Si Jibox Yao ay nakatago sa malayo. Nang makita niya ang eksena, namutla ang kanyang mukha. Naglakad ako patungo sa kanya. Natakot siya at gusto tumakbo pero huli na. Muli ko siyang pinagbubugbog ng husto, mas malakas ang suntok ngayon. Tiyak na hindi siya makakabangon sa loob ng 2 linggo. Simula noon, si Jibox Yao ay parang daga na nakakita ng pusa, umiwas kapag nakita ako. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi peke. Minsan, sa isang piging, nakita niya ako mula sa malayo. Nahulog ang kanyang baso, tumakbo siya. Talagang nagdulot ako ng trauma sa kanya. Walang kwenta, naisip ko. Para kay Liu Ruyan, kahit sa pangalan lang. Ginulo ko ang liwanag ng buwan niya, dapat bigyan niya ako ng respeto at pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Kaya muli ko siyang pinuntahan, nagmakaawa, pinilit. Liu Ruyan, pakiusap, bitawan mo na ako. Ang liwanag ng buwan mo ay ginawa ko ng parang apo, bakit mo pa ako pinanatili? Tiningnan lang niya ako. Hindi nagsalita, matigas ang ulo. Halos mabaliw na ako dahil sa kanya. Hindi nagsalita, matigas ang ulo. Halos mabaliw na ako dahil sa kanya. Noong malapit na akong mawala ng pag-asa, biglang nagkaroon ng pagbabago, isang komersyal na kaganapan. Kaming 2 bilang huwarang mag-asawa ay inanyayahang dumalo. Pagkatapos ng kaganapan, tinanggal ang pagkukunwari, muli ko siyang hiningan ng diborsyo. Liu Ruyan, ano ba talaga ang gusto mo? Diretsahin mo ako. Tumahimik siya ng matagal, akala ko hindi na naman ako papansinin, pero mahina niyang sinabi, pipirmahan ko. Nagulat ako. Akala ko mali ang narinig ko. Ano, sabi ko. Pipirmahan ko ang kasunduan sa diborsyo. Inulit niya, walang emosyon sa mukha. May kaba sa puso ko, pero sumunod ay labis na ligaya, may awa ang langit. Ang 3 taon na ito, sa wakas matatapos na. Pero hindi pa ako masyadong nakasaya. Napansin ko ang tingin niya sa akin, parang kakaiba. Parang isang malalim na lawa, may nakatagong bagay na hindi ko maintindihan, at may kaunting kadalakan. Si Liu Ruyan ay pumayag na pumirma sa diborsyo, bigla akong nagulantang, halos hindi ako makapaniwala sa aking mga tainga. Sapat na ako sa 3 taon na ito, ang kanyang salitang. Sige, pipirmahan ko, para sa akin ito ay parang musika ng langit. Pero, bigla siyang nagbago ng tono, may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Bago pumirma, kumain muna tayo, bilang huling hapunan. Huling hapunan? Sige, kumain tayo. Basta pumirma siya, hindi lang isang pagkain, kahit buong handaan ay kaya. Sa isip ko, baka nagising na ang konsensya ng babaeng ito, gusto ng maayos na paghihiwalay.
Ang hapunan ay nasa villa, mahabang mesa, magagandang kandelabra. At ilang paborito kong ulam. Si Liruyan ngayon ay tahimik, halos malambing. Binuhusan niya ako ng alak, mahinahon na nagtanong tungkol sa kumpanya ko. Ang tono. Iba ito sa minsan niyang pagiging magalang at malayo noong una. Ngayon siya ay napakalambing kaya hindi ako komportable. Pero noong panahong iyon, lasing ako sa nalalapit na kalayaan. Hindi ko na pinansin, naisip ko na bago ang bagyo ay tahimik. O kaya huling pagiging magalang niya. Ibinaba niya ang kubyertos, tara na. Punta tayo sa aking opisina, kukuha ako ng panulat. Nasa iyo ang kasunduan? O kaya ang kopya dito? Dala ko. Mabilis kong kinuha ang kasunduan sa diborsyo na naglalaman ng aking pag-asa. Ang kanyang opisina, hindi ito ang una kong punta, pero ngayon. Parang may kakaibang amoy sa hangin. Umupo siya sa likod ng mesa, kinuha ang kasunduan at panulat na ibinigay ko. Mabilis ang tibok ng puso ko, hindi kumukurap ang mata ko sa kanyang kamay. Ibaba niya ang tingin. Ang mahahabang pilikmata ay nagbigay ng anino sa ilaw. Sa wakas, isinulat niya ang kanyang pangalan. Maayos na sulat, pinirmahan niya ang pangalan, Liruyan. Sa sandaling iyon, para bang ang 3 taong bigat sa puso ko ay inalis na. Itinulak niya ang pinirmahang kasunduan sa akin. Linsuan, ngayon. Malaya ka na, sabi niya, mahina ang boses. Inabot ko ang kasunduan, halos mahawakan na ng daliri ko ang papel. Sa sandaling iyon, biglang nangyari ang kakaiba. Ang kabilang kamay ni Liruyan ay parang kidlat na kumuha ng bagay mula sa drawer, kumislap ang liwanag. Iyon ay isang hiringgilya. Lumaki ang aking mga mata, isang malamig na hangin mula paa hanggang ulo. Liruyan, gusto kong umiwas, lumaban. Pero napakabilis. Ang kanyang galaw ay hindi tulad ng isang mayamang dalaga, kundi parang sinanay na ahente. Ang malamig na dulo ng karayom, walang pag-aatubili, tinusok ng malalim sa aking kanang braso. Nasaktan ako, likas na gustong alisin, pero ang kabilang kamay niya ay mahigpit na humawak sa braso ko. Napakalakas ng kanyang braso. Itinulak niya ang gamot ng walang awa, at biglang sumabog ang matinding pagkahilo sa aking utak. May manhid at sakit sa braso, pagkatapos ay panghihina ng buong katawan. Ano ang itinurok mo sa akin? Napakagat ako ng ngipin, pakiramdam ko bumigat ang mga talukap. Hindi siya sumagot. Kumuha lang siya ng puting panyo mula sa bulsa. Ang panyo ay may kakaibang matamis na amoy. Tinakpan niya ang aking bibig at ilong gamit ang panyo. Bitawan mo ako. Nagpumiglas ako. Pero ang lakas ko ay nawala na parang alon. Nagsimulang lumabo ang paningin, umiikot ang paligid. Kadiliman, wala akong naiisip na depensa, naniwala ako na madali niya akong pakakawalan. Ang huling tanawin na pumasok sa aking paningin ay ang mukha ni Liruyan na papalapit. Ang kanyang labi ay nakangiti ng isang mapangakit at baliw na ngiti. Ang magagandang mga mata na yon ay naging parang gasuklay, ngunit sa loob ng gasuklay na yon, may umaapaw na nakakatakot. Makapal na hindi natutunaw na pagnanais na angkinin, linsuan, ang kanyang boses ay parang bulong ng demonyo. Na naglalaro sa aking tenga, noong araw na pumirma kami ng kontrata 3 taon na ang nakakaraan, gusto ko na itong gawin. Gusto ko pa sanang ikulong ka sa basement, sa aking pribadong basement, ikulong. Para sa akin lang, bago tuluyang lumubog ang aking malay sa kadiliman, tila narinig ko ang kanyang nasiyahang mahinang tawa. Ang tawa na yon, parang pulot na nilason na nagpapanginig sa akin. Anong klaseng baliw ang naengkwentro ko? Hindi ko alam kung gaano katagal nagising ako muli. Nagising ako dahil sa isang banayad at mabangong amoy, hindi naman nagising, pakiramdam ko nasa isang madilim na silid sa ilalim ng lupa ako. Ang aking mga kamay at paa ay may nakakadena, mabigat, bakal na kadena. Ang buong katawan ko ay nakaposa sa kama na parang nakaunat ang mga kamay at paa ko, habang si Liruyan. Nasa tabi ko siya, nakasuot ng silk na pantulog, ang buhok ay gusot na nakaangat sa balikat. Ang kanyang hininga ay may mainit na init, asawa, gising ka na, ang kanyang boses ay napakababa. Napakalambot, parang balahibo na kumakaskas sa aking nerbiyos, ngunit sa boses na yon. May kasamang nakakabalisang kasiyahan at kabaliwan, gusto ko sanang magsalita, ngunit natuyo ang lalamunan. Pinindot niya ang aking labi gamit ang kanyang daliri, asawa. Hindi mo maalala? Ayos lang, ngunit gusto mo akong iwan. Subalit hindi pwede, tumingin siya, ang magagandang mga mata ay kumikinang ng kakaibang liwanag sa madilim na liwanag. Marami pa tayong hindi nagagawa, tulad ng pag-usapan ang isang malaking negosyo na bilyon, at muli pang hindi alam kung gaano katagal na trabaho. Nang muli akong magkamalay, gising na, isang mahinang boses ng babae. Na may kasamang tamad na ngiti, mula sa itaas ng aking ulo, ang boses na ito. Bigla akong napatingin, Liruyan, nakaupo siya sa tabi ng kama ng maayos. Nakasuot siya ng silk gown na pamilyar sa akin, may hawak din siyang isang baso ng red wine, marahang iniiling. Ang madilim na pulang likido ay kumikinang ng kakaiba sa dilim, sa sandaling iyon, siya ay ibang-iba sa mataas na malamig na babaeng presidente sa araw-araw. Ang magagandang mga mata na iyon ay kumikislap ng liwanag na hindi ko pa nakikita, halos masigla. Yumuko siya, lumapit sa akin, ang mainit na hininga ay pumapaso sa aking mukha.
May kasamang bahagyang amoy ng alak at ang kanyang natatanging pabango, linsuan, ang kanyang boses ay napakababa. Napakalambot, parang bulong ng magkasintahan. Noong araw na pumirma kami ng kontrata 3 taon na ang nakakaraan. Tumigil siya sandali, ang kanyang labi ay nakangiti ng isang mapang-akit at baliw na ngiti, ang ngiting iyon. Nakakapangilabot sa akin, gusto ko na itong gawin, sumikip ang aking mga mata. Baliw ka na, Liruyan, pakawalan mo ako. Sumigaw ako, ngunit ang boses ay medyo paos at mahina dahil sa epekto ng gamot, parang hindi niya narinig ang aking sigaw. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, ang magagandang mga mata ay naging parang gasuklay, ngunit sa loob ay may umaapaw na nakakatakot na pagnanais na angkinin. Gusto ko pa sanang ikulong ka sa basement na ako lang ang makapapasok, ang kanyang daliri ay marahang dumampi sa aking pisngi. Ang malamig na pakiramdam ay nagpatalbog sa aking balat, ikulong, para sa akin lang. Baliw, ang babaeng ito ay tuluyang nabaliw, asawa. Ayos lang, masasanay ka, mahina niyang sabi. Parang nagpapakalma sa isang batang hindi marunong umintindi, ngunit gusto mo akong iwan, subalit hindi pwede, Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang panganib na liwanag, ngunit mumiti lang siya, ang ngiti ay puno ng tiwala at kabaliwan. At pagkatapos, ibinaba niya ang baso, huwag. Nagpumiglas ako ng malakas, ang kadena ay kumalansing, ngunit ang mapahamak na gamot ay hindi pa tuluyang nawawala. Wala akong sapat na lakas, hindi ako makagalaw, napapanood ko lang siya. Gawin ang gusto niya, ang likas na ugali ng katawan ay nagsimulang gumising, at napilitan akong magsimula. Magsaya sa trabaho, sobrang nakakahiya, ako na isang lalaking matapang. Ay ginawa ng ganito ng isang babae, ang luha ng pagsisisi ay hindi mapigilang tumulo mula sa sulok ng aking mata, ang automation ay nakakatipid ng pagsisikap. Kahit nakakatuwa, pero kailangan ko ng kahit kaunting dignidad, nakadena ako sa kama. Umiiyak ng luha ng kahihiyan at pagsisisi, sa buong proseso, tinitignan niya ako ng isang mapangakit at masiglang tingin. Parang pinahahalagahan ang isang paborito at natatanging pag-aari, siya ay isang lubos na baliw. Isang yandere na puno ng pagnanais na angkinin, paano ako napunta sa ganitong abnormal na tao? Sa mga susunod na araw. Totoo ngang naunawaan ko na ang ibig sabihin ng hindi mamatay o mabuhay. Si Liruyan na baliw na babae. Araw-araw, eksaktong oras siyang bumababa, binibisita ako, kung tawagin man niya iyon na pagbisita. Mas tamang sabihin na pinipigan niya ang halaga ko. Pakiramdam ko, ang baywang ko, maaga o huli ay masisira niya sa kakapahirap. Mas eksakto pa sa pagpasok sa trabaho. Ang pinakainis at pinakahiya sa akin ay ang pagpapakain. Noong una, nilabanan ko ito ng todo. Pinanatili kong nakasara ang bibig, pero gutom na gutom talaga ako. Hindi siya nagagalit, tinitignan lang niya ako ng malumanay, may kasamang baliw ng ngiti. Asawa, paano ka makakain kung hindi ka kakain? Hindi ka kakain? Paano tayo magkakaroon ng lakas para sa ehersisyo sa gabi? Putang ina, sa huli. Sumuko na ako. Sa harap ng gutom at ng kanyang kapangyarihan, ang kaunting dangal ko. Nabasag ng lubusan. Bukod sa pagpapakain, mayroon pang masamang 10 kumpletong pampalusog na sabaw. Sumusumpa ako, hindi pa ako nakarinig ng ganito kakaibang sabaw sa buong buhay ko. Sistanch, Morinda, Epimedium. Jeko, Lutong Remania, Goji. Cornus, Fotay, Winterworm Summergrass. Eucomia, at mayroon pang aso na ari, usa na ari. Kabayo na ari, usa na ari, at maging tigre na ari. Saan kaya nakuha ng babaeng ito ang reseta na ito, parang mula sa recipe book ng Shanhai Jing? Araw-araw, isang malaking mangkok, itim at madilim. Amoy pa lang, nakakairita na. Asawa, ito ay personally kong inihanda para sayo. Malaking pampalusog ito. Hawak niya ang mangkok, umingiti ng napakabait. Pampalusog sa lola mo. Gusto kong sumuka, ngunit pinipisil niya ang baba ko at sa pilitang pinainom. Ang mapait na gamot ay dumaloy sa lalamunan ko. Pakiramdam ko, lahat ng laman loob ko ay nagprotesta. Pero ang katawan ko, araw-araw. Nagiging mas malakas, isang peking lakas matapos ako'y sipsipin ng wala laman. Ang nakakahiya, sa gitna ng gamot, pampalusog at araw-araw na pagpapahirap, unti-unting nag-umpisa ang katawan ko at minsan, nagkakaroon ako ng isang baluktot na kasiyahan. Tinamumuhian ko ang sarili ko, ngunit ang pagdurusa sa isip. Parang mapurol na kutsilyo na pumuputol ng karne, lumalalim araw-araw. Bawat araw. Ako ay nabubuhay sa tinatawag na kaligayahan na ito at walang katapusang pagpapahirap. Si Liruyan, bukod sa paggawa ng pangunahing bagay, minsan ay parang normal na babae na yumayakap sa akin. Ang ulo niya ay nakadikit sa dibdib ko, humihina ng pantay. Linsuan, ang bango mo. Akin ka lang, alam mo ba? Hindi ka maaaring umalis sa akin kailanman. Napakagaan at napakalambot ng boses niya. Parang balahibo, ngunit ang mga salitang lumalabas ay may hindi mapag-aalinlangan ng pagnanais na kontrolin. Na nagpapanginig sa likod ko. Sinubukan kong lumaban, ginamit ko lahat ng lakas ko para hilahin ang mga dam na kadena. Ang ingay na kalampag sa tahimik na silong ay mas nakakairita. Ano ang nangyari? Bukod sa pagkakapula ng pulso at bukong-bukong, walang epekto.
Kapag nakita ni Liruyan ang mga galos sa katawan ko, lalong dumidilim ang kanyang mga mata. Asawa, hindi ka mabait. At pagkatapos, mas matindi pang parusa. Unti-unti, sumuko na ako sa walang saysay na pakikibaka na ito. Nagsimula akong kumalma. Palihim na pinagmamasdan siya, pinagmamasdan bawat galaw niya, pinagmamasdan ang dam na silong na ito. Naghahanap ako ng pagkakataon, anumang posibilidad na makatakas. Minsan, tila sobrang saya ng kalooban niya matapos ang trabaho. Binukulan pa niya ang isang kamay ko. Asawa, ngayon ikaw na ang kumain. Inilagay niya ang mangkok ng pagkain sa tabi ng kama at pinanood lang ako. Ang biglaang kalayaan, pinalakas ang pagtibok ng puso ko. Pag-asa. Parang maliit na apoy na sumiklab sa puso ko. Dahan-dahan. Gamit ang malayang kamay, kinuha ko ang chopstick at clumsily na kumuha ng pagkain. Ang sarap. Sayang, napakaikli ng pag-asang ito. Sa susunod na pagkain, kinulong niya ulit ako. Ako na ang magpapakain sa'yo. Asawa, gusto ko ito. Ang maliit na apoy. Biglang naapula ng isang palanggana ng malamig na tubig. Araw-araw, sa silong na walang liwanag. Naging kulungan ko siya at si Liruyan ang may hawak ng susi. Ang nakakabighaning baliw na supervisor ngayon ay medyo iba. Dumating si Liruyan sa madilim na silong na ito gaya ng dati, suot pa rin ang madulas na silk na pantulog at ang pamilyar na nakakalasing na amoy na nagpapahilo sa akin. Sanay na niyang ginagawa ang mga hakbang na nakakahiya, ngunit nasanay na ako ang pinaka-nakakatakot. Ay ang kanyang ekspresyon, hindi na yung simpleng nasisiyahang pag-aari, kundi isang kakaibang itsura. Ang mga mata ay tila nalulunod sa isang sukdulang panaginip. Bigla siyang yumuko, ang mainit na labi ay dumikit sa aking tainga, ang boses ay may panginginig na bulong. Linsuan, alam mo ba hindi mahalaga kung hindi mo naalala. Ngunit 3 taon na ang nakalipas, ikaw na ang gusto ko. 3 taon. Ang mga salitang ito ay parang kidlat na pumutol sa gulo kong isip. 3 taon, hindi ba yon nang pirmahan natin ang kasunduang iyon sa oras na yon? Tinitignan niya ako na parang isang paninda na may presyo, ang mga mata ay malamig na pagsusuri. Paano siya magiging ganoon? Ang mga kamaong kumilos para sa akin, patuloy niyang sinabi, ang boses ay may sakit na pagkahumaling. Napinalo ang mga taong gustong mang-api sa akin ng husto, Linsuan. Iyon ang lalaking gusto ko, nangunot ang aking buong katawan. Ano ang sinasabi niya? Manakit ng tao, ano ba si Jibox Yao? Bigla siyang natawa ng kakaiba. Ang tono ay walang pagtatagong, sukdulang paghamak, isang walang kwenta, mukhang mahina at payat. Parang bakla, bulag talaga ang aking mga mata noon. Paano ako nahulog sa ganoong klase? Isang manloloko para sa aking pera at posisyon. Akala ba hindi ko alam gusto akong ligawan pero walang disiplina? Habang nagsasalita siya, tila naglabas ng dila, ako ay napilitang magtiis ng matigas. Ang kanyang mga mata ay nakakatakot na baliw, parang isang mananampalataya na sa wakas ay nakatanggap ng banal na liwanag. Ikaw lang ang karapat-dapat maging lalaki ko. Gulo ang isip ko, ang kanyang sakit na pahayag ay nagpapalamig sa aking katawan, ngunit ang mas nakakatakot ay ang susunod niyang sasabihin. Sa pagkakataong ito, nakuha na kita ng lubusan at bago kita makuha, nakita ko rin ang pinakagusto kong eksena. Tumawa siya, ang tawa ay umalingaw sa tahimik na silong na tila napakakaiba. 3 taon, Linsuan. Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay? Si Jibox Yao na walang kwenta ay hindi rin naman walang silbi nang bumalik siya. Alam ko na makikita ko na naman ang kabayanihan ng pananakit para sa akin, Linsuan. Alam mo ba? Sa harap ko, para sa akin, pinalo mo si Jibox Yao na parang patay na aso noong oras na yon. Gaano ako kasabik, gaano ako kasaya, ang utak ko ay parang binomba. Kaya pala si Jibox Yao ay paulit-ulit na nakikipag-away sa akin, hindi aksidente ako. Ako ang tanga na pumasok sa bitag na inihanda niya matagal na, parang siya ang nakatataas na direktor. At ako ang kaawa-awang pangunahing lalaki sa kanyang script na responsable sa pagpapakita ng marahas na sining. Ngunit ang pinakanakakaawa ay ang sipa mo. Nagpakita siya ng malungkot na ekspresyon, ang sipa na halos makamatay. Nakita ko lang ang kabayanihan na yon sa monitor, hindi ko talaga mapigilan tumingin ako sa kanyang mukha na parang may sakit, na may halong pagkahumaling at kabaliwan. Isang lamig ang umakyat mula sa aking buntot hanggang sa aking ulo, halos 2 oras na nagtatrabaho. Pumikit ako, wala man lang lakas na kumilos ng isang daliri. Pagkaraan ng ilang sandali, tila nagpahinga na siya, umupo siya, parang handang umalis gaya ng dati. Ikulong ako at umalis, ngunit nang tumayo siya, biglang nagbago ang kanyang mukha. Bigla niyang tinakpan ang bibig ng kanyang kamay, ang noo ay kunot parang susuka. Sa susunod na segundo, nagmamadali siyang bumaba ng kama at tumakbo ng mabilis patungo sa pinto ng silong nang hindi lumingon. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay lalong lumalayo hanggang sa sumara ang bakal na pinto ng may kalabog. Ang buong silong ay muling naging tahimik na parang patay. Nakahiga ako sa kama. Humihinga ng malalim, ang katawan ay parang nagkawatak-watak. Pagkaraan ng mahabang panahon, saka ko lang naramdaman na umalis na siya at noong nasa taas siya ng emosyon niya, kinalag niya ang kandado sa aking kamay pagkatapos ng trabaho. Dahil sa biglaang hindi magandang pakiramdam, tila nakalimutan niyang ikandado muli ako. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay.
Sa aking pulso ang malamig na tanikala ay maluwag na nakasabit. Nakabukas ang kandado ng kamay, nakalimutan niya. Nakalimutan niya akong ikandado muli. Isang agos ng kuryente ang biglang umakyat mula sa aking buntot hanggang sa aking ulo. Pagkakataon. Ito na ang tanging pagkakataon ko. Hindi ako makagalaw, nakikinig ako ng mabuti sa ingay sa labas. Lumipas ang bawat segundo, walang kahit anong tunog. Pilit kong tinitiis ang panghihina at pagod ng katawan na parabang sinipsip ang lakas. Pinipilit ko ang sarili na magpahinga para mabawi ang sigla. Bawat segundo ay isang pagdurusa. Matapos ang mga 2 oras, naramdaman kong may kaunti na akong lakas. Dahan-dahan akong umupo, unti-unti at pagkatapos. Sinimulan kong harapin ang sumpaang gapos sa aking mga paa. Mas matibay ito kaysa sa nasa kamay. Naghanap ako sa loob ng silid. Nakakita ako ng metal na suporta na nahulog noon nang palitan niya ang bombilya. Hinampas ko ito. Ang pawis ay dumaloy mula sa noo patungo sa aking mga mata. Maasim at masakit. Makalipas ang isa pang 2 oras, isang mahinang ingay. Sa wakas, natanggal ang gapos sa aking mga paa. Kalayaan. Sumuray-suray akong tumayo at tumakbo patungo sa pintuang bakal na daan palabas ng impyernong ito. Ngunit ang pag-asa ay muling nadurog ng katotohanan. Nakalock ang pinto at isang uri ito ng high-tech na electronic lock na hindi ko pa nakita noon. Bumalik ako sa silid at kinuha ang lahat ng maaaring magamit na kasangkapan. Tinapik at pinilit kong buksan ang pinto. Walang silbi. Para itong bahagi ng pader hindi gumagalaw. Sa kawalan ng pag-asa, nahawakan ko ang isang matigas na goma na nahulog mula sa kung ano. Mga laki ng isang bank card. Hindi ba ganito ang laging pinapakita sa pelikula? Isang card, isisingit sa siwang ng lock at isa-swipe. Bubukas ang pinto. Bagamat alam kong kalokohan ito ngayon. Wala na akong magawa kundi subukan. Isinaksak ko ang goma sa siwang ng lock at paulit-ulit itong pinasok at inilabas. 20 beses, 100 beses. Sumasakit na ang aking mga braso para bang mapuputol na. Uhaw na uhaw at gutom na ako para nang may apoy sa aking lalamunan. Sa sandaling halos sumuko na ako. At handa nang humiga sa kama at maghintay na mamatay, may mahinang click na halos hindi marinig. Mula sa loob ng lock yon, nanginginig ang buong katawan ko sa sobrang tuwa. Nagtagumpay ako. Ako ay isang henyo. Hinawakan ko ang hawakan ng pinto. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas para hilahin ito papasok. Bumukas ang pinto, ngunit isang maliit na siwang lamang. Isang puwersa ang mabilis na nagtulak ng pinto mula sa labas. Anong nangyayari? Bago pa ako makareact, iyon na naman ang sumpaang puting panyo. Ang pamilyar na amoy. May kaunting tamis, agad na bumalot sa aking bibig at ilong. Hindi ko man lang nakita ang mukha. Ang kamalayan ko ay muling lumubog sa walang hanggang kadiliman. Sa pagbagsak ko, nahulog ako sa isang pamilyar na yakap na may banayad na mabangong amoy. Silyuruyan yon. Ang kamalayan ay parang sa pilitang hinila mula sa malagkit na putik. Sa kadiliman, ang pamilyar na mabangong amoy na nagpapanginig sa aking anit ay muling pumasok sa aking ilong. Bago pa ako magmulat ng mata, may naramdaman akong mali. Ang bigat ng aking mga kamay at paa ay higit sa doble kaysa dati. Mabilis kong iminulat ang aking mga mata. Sa madilim na liwanag, ang nakita ko ay ang mga bagay na kumikinang na malamig at itim sa aking mga pulsuhan at bukong-bukong. Mga kadena. Mas makapal kaysa dati, may mga sariwang gasgas, parang 2 itim na ahas. Mahigpit niya akong yakap at silyuruyan ay nakadagan mismo sa ibabaw ko. Para siyang isang tamad na pusa, nakapatong ang ulo sa dibdib ko, marahang hinahaplos ang aking mukha. Nang makitang gising ako, itinaas niya ang kanyang ulo. Sa mga magaganda niyang mata, ay may pamilyar na mapanganib na ngiti. Asawa. Hindi ka tapat. Napakababa at napakalambing ng kanyang boses. Ngunit para itong isang piraso ng yelo na tumusok sa aking tainga. Nag-iisip ka pa ring tumakas ng palihim. Dumaan ang kanyang daliri sa aking mga labi. May kaunting lamig. Bakit, hindi ka ba kayang panatilihin ang isang magandang babae na tulad ko? Ano bang maganda sa labas na mundo? Tandaan mo, mapanganib ang mundo sa labas. Lumapit siya ng kaunti, ang kanyang mainit na hininga ay humihip sa aking mukha. Salita sa salita, sinabi niya. Ako lang ang pinakamabuti para sa'yo. Ipinikit ko ng mahigpit ang aking mga ngipin. Mabilis ang pagtaas-baba ng aking dibdib, ngunit wala akong masabi. Ang kahihiyan ng pagkatalo at lalong matinding kawalan ng pag-asa ay parang alon na bumalot sa akin. Tila nasiyahan siya sa aking reaksyon. Lalong lumalim ang ngiti sa kanyang mga labi. Manatili ka na lang dito, samahan mo ako at ang bata. Bata. 2 salitang ito na parang bomba na sumabog sa aking isipan. Nanigas ang buong katawan ko. Tinitigan ko siya ng mabuti, akala ko ay nagkamali ako ng narinig. Anong sabi mo? Boses ko'y paos na halos hindi makilala. Anak sa mukha ni Liruyan. Ang mapanganib at may sakit na ekspresyon ay agad na nawala. Pinalitan ito ng isang inosente at puno ng pag-asam na hitsura. Parang isang batang naghihintay ng papuri mula sa matatanda, mariin siyang tumango. Maliwanag ang kanyang mga mata. Tama, anak. Iyong anak mo. Kahit may bahid ng pagmamayabang sa kanyang boses, seryoso siyang sumagot sa akin.
Ito ang resulta ng halos 2 linggo nating pagsisikap. Pagkasabi niya nito, nawala na naman ang inosenteng ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay bumalik sa pagiging baliw na may madilim na mga mata at puspos ng pagmamayari. Mapanganib niyang pinakipot ang kanyang mga mata. Ang walang putol na pagpapalit ng ekspresyong ito ay nagdulot sa akin ng matinding pagkatakot mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang isip ko ay isang malaking gusot. Pinilit kong hawakan ang huling piraso ng katinuan at nagtanong ng hindi makapaniwala, pumunta ka na ba sa ospital para makumpirma? Kung hindi, mayabang niyang itinaas ang kanyang kilay, parang isang paboreal na nanalo sa laban. Kakumpirma ko lang at gusto kong umuwi para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Pero nang buksan ko ang pinto, ay natuklasan ko, biglang lumamig ang kanyang tingin at lalong lumakas ang kanyang kamay. Pinipit niya ang aking baba. Natagpuan ko ang isang walang pusong lalaki na sinusubukang tumakas ng palihim. Gusto mong iwan kaming mag-ina. Natahimik ako dahil sa kanyang mga salita. Parang may hindi nakikitang kamay na pumipiga sa aking puso. Mabigat itong lumulubog. Anak, buntis siya. Ang katotohanan ito ay mas mabigat kaysa sa mas makapal na kadena na nasa aking pulso. Ganap nitong dinurog ang huling pag-asa kong makatakas. Naging kalmado ako, dahan-dahan akong kumalma. Ngayon ay may anak na rin. Kung gusto kong makaalis, malamang na mas mahirap pa ito kaysa umakyat sa langit. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko na tiningnan ang kanyang mukha na baliw ngunit maganda. Ang isip ko ay nagsimulang mag-isip ng baliw, parang isang gusot na sinulid. Ang mga sinabi ni Liu Ruyan noong una ay paulit-ulit na tumutugtog sa aking isipan. 3 taon na ang nakararaan. 3 taon na ang nakararaan, gusto na niya ako. 3 taon na ang nakararaan, nakipag-away ako para sa kanya. Matapos mag-isip ng matagal, isang malabong alaala na nakalimutan ko sa isang sulok ay nagsimulang unti-unting lumitaw. Kakagraduate ko lang ng kolehiyo, nag-aral ako ng finance, walang background, walang koneksyon. Ang pagtatapos ay katumbas ng kawalan ng trabaho. Ang hindi naman masamang diploma ko ay walang silbi sa harap ng katotohanan. Para mabuhay, naghanap ako ng part-time bilang waiter sa isang bar. 3 taon na ang nakararaan, iyon ba ay noong kakagraduate ko lang ng kolehiyo at sobrang dukha. Naghalungkat ako ng husto sa tambak ng basura ng aking alaala, sinusubukang maghanap ng kahit anong bakas. Sa wakas, isang eksena na sinadya kong kalimutan, na puno ng kahihiyan at init ng dugo, ay sapilitang hinugot mula sa nakalimutang sulok. Noong panahon na yon, kakagraduate ko lang, nag-aral ako ng finance, pero walang background at walang koneksyon. Pagtatapos ay kawalan ng trabaho, tama ang kasabihang iyon. Para may makain, naghanap ako ng part-time waiter sa isang medyo maingay na bar. Noong gabing iyon, gaya ng dati, maingay ang bar. Habang may dalang tray, naglalakad ako sa gitna ng mga tao, at pagkatapos ay nakita ko ang tagpong iyon. Sa sulok na booth, 6 o 7 tambay na may pula at berdeng buhok ay pumapaligid sa isang babae, puno ng masasamang salita. At hindi rin maganda ang kanilang mga kamay. Ang babae ay lantarang lasing, namumula ang mga pisngi. Malabo ang mga mata, mahina ang katawan na parang walang buto, walang magawa kundi mahinang itulak. Noon, uminit ang aking ulo, hindi ko inisip ang anumang kahihinatnan. Bilang isang bagong graduate sa lipunan, isa pa akong mainit ang dugong baguhan. Paano ko matitiis ang ganitong tanawin? Inilapag ko ang tray. At nang walang sabi-sabi ay tumakbo ako, hinila ang babae sa likod ko para protektahan. Anong ginagawa ninyo? Pananakit ng isang babae, ano bang klaseng lalaki kayo? Nagulat saglit ang mga tambay sa katumawa. At pinalibutan ako. Sunod ay isang gulo. Marami sila. Sa simula pa lang, ilang beses na akong tinamaan. Masakit ang sulok ng aking bibig, pero hindi ako sumuko. Inisip ko, kung magiging bayani, hindi naman ako pwedeng mamatay sa kalagitnaan, masyadong nakakahiya. Isang apoy ng galit ang bumangon mula sa aking dibdib. Biglang tumaas ang aking adrenaline. Namula ang aking mga mata sa galit, tuluyan kong binitawan ang depensa. Palitan lang ng sakit. Makikipaglaban ako hanggang kamatayan. Suntok ka sa akin. Kahit na masaktan ako sa isang ito, dapat ko ring suklian ka ng sipa, yung walang tigil na bangis. Ay talagang natakot sa kanila. Sa huli, ang mga tambay ay nagmumura at tumakas lahat. Hindi rin ako maganda ang kalagayan, may sugat sa mukha, namamaga ang ilong at pisngi. Punit ang damit. Likas na lumiko ang aking mukha. Ayaw kong makita ng babaeng nasa likod ko ang aking kawawang itsura. Wala akong pakialam sa paggawa ng mabuti, lalo na't sobrang nakakahiya ang itsura ko. Hindi man lang ako nangahas na lumingon sa kanya. Umalis akong pilay-pilay. Ang resulta, alam na, sinibak ako sa bar noong araw na yon. Nawalan na naman ng trabaho. Mga kalahating buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng isang kakaibang tawag sa telepono. At pagkatapos ay pinirmahan ko ang mapahamak na kontrata ng kasal kasama si Liu Ruyan. Sa pag-iisip nito, nanginginig ang buong katawan ko. Ang oras, lugar at lahat ng pahiwatig sa sandaling ito ay nagkabit-kabit, hindi ito aksidente mula pa sa simula. Nakatarget na siya sa akin. Bigla akong nagmulat ng mga mata, nakatitig ng matindi kay Liu Ruyan na nakadapa sa akin. Ang boses ko ay namamaos at tuyot dahil sa sobrang pagkagulat.
Yung babae sa bar, hindi ikaw yon, di ba? Dahan-dahang itinaas ni Liruyan ang kanyang ulo. Sa maganda niyang mga mata, kumislap ang isang panalong tuso, at ang kanyang mga labi ay gumuhit ng isang masamang at nasisiyahang ngiti. Mahal, mukhang naalala mo na. Hinawakan ng kanyang mga daliri ang aking mga labi ng marahan. Ang tono niya ay may malamig na kasiyahan. Pero, ngayong naalala mo na, wala ka ng takas. Lumubog ang puso ko. Paano ako tatakas ngayon? Kung magpapatigasan kami, sinubukan ko na, ang resulta ay mapapalitan ng mas makapal na kadena. Kaya niyang gawin ang mga bagay tulad ng pampatulog at pagkulong, hindi ako nag-alinlangan na kung galitin ko siya muli. Puputulin niya ang mga binti ko. At saka, may bata pa. Buntis siya. Hindi mahalaga kung sa akin ang batang ito o hindi, sa kasalukuyan niyang pagkabalisa at pagkasira ng bait, gagawin niya ang batang ito na huling susi para ikutin ako. Kung sa akin ang bata, sa batas at emosyon. Hindi na tayo tuluyang maghihiwalay sa buhay na ito. Kailangan kong manatiling kalmado. Hindi pwede ang puwersahan. Kailangan kong gumamit ng lambing. Ang isang tunay na lalaki ay marunong yumuko. Unahin kong protektahan ang sarili ko. Saka mag-isip ng susunod. Ipinikit ko ang mga mata at nang imulat ko ulit. Ang gulat at galit sa aking mga mata ay pinilit kong pigilan. Gumuhit ako ng isang ngiti na mukhang walang magawa at parang nagbitiw na. Sinubukan kong gawing magaan ang aking boses. Kung hindi na ako makatakas, di wag na. Tiningnan ko siya at nagkibit balikat ng parang walang pakialam. Ang lalaki, kapag gumawa ng bagay, dapat panagutan. Mananatili ako para sa inyong mag-ina. Hindi naman ako nagbabalak tumakas. Pumikit si Liruyan, parang pusang sumisilip sa biktima. Ang maganda niyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Lumapit siya at sinuri ng mabuti ang aking mukha. Tila gusto niyang makahanap ng tanda ng kasinungalingan sa aking mukha. Hindi pa rin ako naniniwala, mahina niyang sabi. Ang malamig niyang mga daliri ay dumaan sa aking mansanas ni Adan na nagpapakulo sa aking buong katawan. Pero, mas mabuti kung totoo ang sinasabi mo. Biglang naging malamig ang kanyang boses, may bukas na pagbabanta. Kung hindi, sa susunod, puputulin ko ang dalawang binti mo para manatili ka rito. Magpakailanman. Nanikip ang dibdib ko pero nanatili akong may ekspresyon ng pagsuko. Mukhang nasiyahan siya sa aking pagiging marunong sa sitwasyon. Pagkatapos ng pagbabanta, nawala ang kanyang puot. Bumalik siya sa pagdapa sa aking dibdib, parang isang maamong kuting. Inilagay ang kanyang mukha sa aking liig at bumulong ng mahina, alam mo. Ikaw ang pinakagusto ko. Ayokong saktan ka, pero wala akong magagawa. Sino ba ang nagsabi sa iyong maging masuwayin? Sino ba ang nagsabi sa iyong tumakas? Sino ba ang nagsabi sa iyong iwan kami? Unti-unting pumapalya ang kanyang boses, may pagkaantok at pamamaos. Habang nagsasalita, naging pantay at mahaba ang kanyang paghinga, nakatulog siya sa aking mga bisig. Nanatili akong matigas. Hindi siya makagalaw, nararamdaman ang mainit niyang hininga, at naaamoy ang pamilyar na halimuyak ng kanyang katawan. Pero ang isip ko ay malamig at malinaw. Sa tulugan na yon, nakatulog din ako. Kinaumagahan, nagising ako sa isang katahimikan. Walang laman ang aking mga bisig. Wala na si Liruyan. Automatiko kong ginalaw ang aking pulso, pero hindi ko narinig ang pamilyar na tunog ng kadena. Bigla akong umupo at tumingin sa ibaba. Sa aking pulso. Sa aking bukong-bukong, walang laman. Wala. Ang mabibigat na kadena ay natanggal. Lumubog ang puso ko. Isang halo ng labis na kagalakan at pagkabalisa ang bumalot sa akin. Ito ay pagsubok niya sa akin. May masalimuot na pakiramdam, bumaba ako sa kama ng walang sapin ang paa. Sa unang pagkakataon, tumayo ako gamit ang sarili kong mga paa sa piitan na ito na nagkulong sa akin ng mahigit kalahating buwan. Naglakad ako patungo sa mabigat na pinto na bakal. Tumibok ang puso ko na parang tambol. Iniunat ko ang aking kamay at marahang itinulak. Bumukas ito. Sa labas ay isang hagdanan pataas. Sinundan ko ang hagdanan. Itinulak ko ang isa pang pinto sa dulo. Ang nakita ko ay isang pamilyar na eksena. Ang aklatan ni Liruyan, ang malaking istante ng pulang kahoy, ang mamahaling leather na sofa, at ang mahinang amoy ng tinta sa hangin. Natigilan ako. Ang lihim na silid na ito, ang impyernong ito na nagkulong sa akin, ay nakatago sa likod ng istante ng kanyang opisina. Ang bahay na ito. 3 taon akong tumira rito, sa silid aklatang ito, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong pumasok dito. Ngunit hindi ko kailanman alam na may nakatagong lugar pala rito. Kailan ba siya nagsimulang maghanda nito? Ang ideyang ito ay pumukaw sa aking pagkabahala. Sa sandaling iyon, ang pinto ng silid aklatan ay binuksan mula sa labas. Pumasok si Liruyan. Nakasuot siya ng kaswal na damit pambahay, may malumanay na ngiti sa kanyang mukha. Parang isang normal na asawa. Lumapit siya ng natural at hinawakan ng aking kamay. Ang init na dumampi sa aking balat ay hindi nagdulot ng kahit anong init sa akin. Gutom ka na ba? Tumitingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naging parang magandang gasuklay. Kumain na tayo. Sinimulan kong gampanan ang papel ng isang perpektong asawa, alang-alang sa maliit na buhay na yon, kung ito man ay tanikala o tali. At para rin sa aking 2 paa na pansamantalang malusog pa.
Ibinigay ko ang karamihan sa mga gawain ng kumpanya sa aking pinagkakatiwalaang pangalawang kamay, at ako naman ay naging isang may bahay. Pagkatapos mabuntis ni Liruyan, naging pihikan ang kanyang panlasa. Ngayon gusto niya ng maasim. Bukas naman ay gusto niya ng maanghang. Araw-araw ay iba't ibang paraan ang ginagawa ko sa pagluluto para sa kanya, naghahanap ng iba't ibang reseta para sa buntis sa internet. Kung ano-anong pampalakas ng sanggol, pampatalino, natatakot akong hindi sapat ang aking pag-aalaga. Asawa, gusto ko ng sweet and sour fish ngayon, yung pinaka-authentic. CJ, isinuot ko ang apron at pumasok sa kusinang mas malaki pa sa opisina ko sa kumpanya. Sinimulan kong linisin ang bagong airflow na lapu-lapu. Nakaupo siya sa upuan sa kainan, nakasandal ang kanyang baba. Nakangiti siya habang pinapanood ang abala kong likuran. Ang tingin niya ay malambot na parang tubig. Para bang ako talaga ang pinakamamahal niyang asawa, hindi isang bilanggong kakalabas lang mula sa piitan. Sa unang trimester, malala ang kanyang morning sickness. Tuwing umaga ay naghahanda ako ng soda water at lemon slices, pagkatapos ay hinahatid ko siya sa kanyang kumpanya. Tanging kapag nakita ko siyang pumasok sa iconic na gusaling iyon ay saka ko magagawa ang aking mga gawain. Sa hapon, maaga akong nagtatapos ng trabaho at nagmamaneho papunta sa kanyang kumpanya. Minsan ay nakaupo ako sa kanyang opisina bilang CA. Tinutulungan ko siyang suriin ang ilang hindi masyadong mahalagang dokumento para makauwi siya ng maaga at makapagpahinga. Ang tingin ng kanyang mga empleyado sa akin, mula sa pagtataka noong una, ay naging normal na ngayon at may bahid pa ng inggit. Marahil ay iniisip nila na ang kanilang na si Liu, na tila hindi makalupa, ay sa wakas ay napainit ko na. Isang lalaking nanligaw, ngunit ako lang ang nakakaalam. Sa likod ng pagmamahal na ito, may nakatagong kabaliwan na nakakabigla. Si Liruyan ay lalo ding umaasa sa akin, o sa halip ay lalong, para siyang isang batang babae kahit saan ako pumunta. Sumusunod siya sa akin. Kapag nagbabasa ako ng dokumento, nagdadala siya ng maliit na bangkito at umuupo sa tabi ko. Kapag nagluluto ako, niyayakap niya ako mula sa likod. Ang sakit na pagmamayari, na tila nakakasakal, ay tila napawi ng mga hormon ng pagbubuntis, naging pagiging bata at kaakit-akit. Ilang beses, habang tinitingnan ko ang kanyang payapang mukha, habang natutulog, nagkaroon ako ng malabong ilusyon. Marahil, siya ay talagang nagbago. Marahil, maaari naming ipagpatuloy ang ganitong buhay. Nagsimula kaming kumilos na parang tunay na magkasintahan. Tuwing weekend, hinihila niya ako sa mall. Sa harap ng maraming estante, masigasig siyang kumukuha ng 2 cartoon couple pajama. Ang isa ay si Big Bad Wolf. Ipinapatong niya ito sa akin. Asawa, tignan mo, hindi ba ito kamukha natin? Ang kanyang mga mata ay naging gasuklay sa kakatawa. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, nakasuot ng pajama na Big Bad Wolf, mukhang walang magawa. Umiti ako ng pilit. Ikaw si Red Wolf, araw-araw may kawali. Hindi siya nagalit, sa halip ay sumandal siya sa aking balikat at lalong tumawa. Nagkahawak kami ng kamay, parang lahat ng ordinaryong magkasintahan, nanood ng isang boring love story sa sinehan. Nagbahagi ng isang stick ng grilled squid sa food street. Ininom niya ang aking milk tea, kinain ko ang kagat niyang octopus balls. Ang tamis na yon ay nakakatakot na totoo. Tinatamasa ko ang pambihirang init na ito. Ngunit ang pisi sa aking puso ay hindi ko kailanman pinakawalan. Nang gabing iyon, nakahiga kami sa kama na nagbabasa. Nakasandal siya sa aking dibdib, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Inilagay niya ito sa kanyang bahagyang umbok na tiyan. Naramdaman mo ba? Mahina niyang sabi. Tatanungin ko sana kung ano ang nararamdaman, nang biglang may mahinang, kakaibang pintig sa ilalim ng aking palad. Parang isang maliit na isda na naglalabas ng bula sa loob. Natigilan ako ng buo. Ito ang paggalaw ng sanggol. Ibinaling ko ang tingin kay Liruyan. Tumingin din siya sa akin, ang kanyang magagandang mata ay kumikislap ng liwanag na hindi ko pa nakikita. Isang halo ng maternal na kinang at pag-asa. Sa sandaling iyon, isang komplikadong damdamin ang bumulwak sa aking puso na hindi ko maipaliwanag. Tungkol sa darating na munting buhay na ito, hindi ako ganap na walang damdamin. Ang bahagyang paggalaw na iyon ay parang direktang tumama sa aking puso na nagparamdam sa akin na may isang buhay na konektado sa akin sa pamamagitan ng dugo. Ngunit ang koneksyong ito ay parang isang bagong kandado na mahigpit na nagtali sa akin sa lugar. Lumipas ang mga araw sa kalmado at kakaibang kapaligirang ito hanggang sa araw na yon, na dumalaw ang isang kasosyo mula sa aking kumpanya. Ang pinuno ng kabilang partido ay isang profesional na babae sa trabaho. Pagkatapos naming pag-usapan ang mga usaping pangnegosyo sa conference room, ay nag-usap pa kami ng ilang sandali sa pasilyo. Ngumiti siya at binigyan ako ng isang business card na nagsasabing maaari kaming mag-usap ng higit pa kung may pagkakataon. Bago ko pa man ito matanggap ng may paggalang, lumingon ako at nakita si Liruyan na nakatayo sa hindi kalayuan. Tahimik lang siyang nakatayo, may karaniwang ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng mariin sa business card na hawak ko, walang kahit anong init sa kanyang tingin. Parang biglang tumigil ang hangin.
Naramdaman din ng babaeng pinuno ang kakaibang kapaligiran, napangiti ng hiya, at mabilis na umalis sa dahilan. Noon lamang dahan-dahang lumapit si Liu Ruyan sa akin. Pagdating niya sa harap ko, hindi siya nagalit o nagtanong, inabot lamang niya ang kanyang manipis na daliri. At dahan-dahang kinuha ang business card mula sa aking kamay. Pagkatapos sa harap ko, gamit ang isang napaka-eleganteng galaw, pinunit niya ang card ng paisa-isa hanggang sa pinakamaliit na piraso. Itinaas niya ang kanyang ulo, lumapit sa aking tainga, at sinabi sa isang boses na tanging kaming dalawa lang ang makakarinig. Tulad ng isang mahal sa buhay na bumubulong, mahal, napakabait mo yata kamakailan. Halos makalimutan ko na ang maliit na kwarto ay talagang maluwag. Mula noong insidente ng business card, ang katagang iyon ni Liu Ruyan na ang maliit na kwarto ay talagang maluwag, ay parang isang nakakatakot na tunog na umikot sa aking tainga sa loob ng ilang araw. Naging masunurin ako. Mas masunurin kaysa dati. Tila siya ay kontento sa aking sipagsunod di. At hindi na binanggit iyon. Lumipas ang mga araw sa isang kakaibang katahimikan, mabilis na parang ang tiyan ni Liu Ruyan ay lumaki na parang lobo. Dumating ang takdang petsa sa isang iglap. Sa ospital, sa labas ng delivery room, parang langaw akong naglakad pabalik-balik sa pasilyo. Ang maliwanag na pulang ilaw ng operasyon ay parang isang mata na lumalamon na nagpapanik sa aking puso. Magkahalo ang aking damdamin. May pag-asa para sa darating na munting buhay, may pag-aalala para sa baliw na babae sa delivery room, at higit sa lahat, kawalan ng katiyakan sa aking kinabukasan. Bumukas ang pinto ng delivery room, lumabas ang isang nurse. Sumugod ako sa kanya. Tuyo ang aking lalamunan, "Doktor, kumusta ang asawa ko?" Tinanggal ng nurse ang kanyang maskara, nagpakita ng pagod ngunit masayang ngiti, "Binabati kita. Ligtas ang ina at anak." Ang apat na salitang ito ay parang isang mainit na agos na biglang nag-alis ng lahat ng aking pagkabalisa at kaba. Napabuntong hininga ako ng mahaba, pakiramdam ko ay nanlalambot ang aking mga binti. Nang kunin ko mula sa nurse ang maliit, kulubot na anak na babae, ang aking puso ay tila tinamaan ng isang bagay. Napakaliit niya, mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata, walang malay na sumusupsop ang kanyang maliit na bibig. Binigyan ko siya ng palayaw na Little Yuyu. Sa pagtingin sa kanya, ang lahat ng aking mga kalkulasyon, pag-iingat, takot, ay tila natunaw sa sandaling iyon. Ito ay isang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan, isang koneksyon ng dugo. Ang pinaka-primeval na damdamin. Sa panahon ng pagbubuntis ni Liu Ruyan, ako ay naging isang super daddy. Na nagpapalit ng diaper, naghahanda ng gatas, nagpapatulog sa sanggol. Mula sa una kong pagkataranta hanggang sa kalaunan ay naging sanay, abala ako ng walang pahinga. Karamihan ng oras, si Liu Ruyan ay nakasandal sa headboard. Tahimik na pinapanood ako habang inaalagaan ang aming anak. Ang kabaliwan at pagmamay-ari sa kanyang mga mata ay lumiwanag. Pinalitan ng isang lambing at kasiyahan na hindi ko pa nakikita sa kanya. Ang tingin na iyon ay nagparamdam sa akin ng ilang beses na parang kami ay isang napaka-ordinaryong mag-asawang mapagmahal. Pagkatapos ng unang buwan ni Little Yuyu, dinala ako at ang aming anak ni Liu Ruyan pauwi sa kanyang bahay. Alam na ng kanyang mga magulang ang aking presensya at hindi naman masama ang kanilang pagtrato sa akin noon. Ngayon na may apo na sila, naging mas masigla sila na halos hindi ko na makayanan. Sa bahay ng aking biyenan, ginawa ko ang lahat ng pag-aalaga sa sarili bilang isang manugang. Sa pamamagitan ng kusang pagpunta sa kusina upang tumulong sa biyenang babae, pagsama sa biyenang lalaki sa balkonahe para maglaro ng chess at pag-usapan ang balita, na nagpasaya sa matatandang mag-asawa. Ito ay mga kasanayan sa pag-survive na aking natutunan sa mga nakaraang taon. Pagkatapos kumain, tinawag ako ng biyenang lalaki sa kanyang pag-aaral, tinapik ang aking balikat. At seryosong sinabi, "Si Yaolin, si Ruyan ay pinalaki naming sobra, kaya maaaring kakaiba ang kanyang ugali. Sana ay maging mapagpasensya ka sa kanya." Sumang-ayon ang biyenang babae, "Kung may ginagawa siyang mali, pakiusap, unawain mo na lang siya." Nakinig ako at nagpakita ng perpektong ngiti sa aking mukha. Pero sa loob-loob ko, tumatawa ako, hindi lang iyon, ang babaeng iyon ay isang obsessive yandere. Yung tipong ikukulong ka sa basement at tatalian ng kadena. Pero sa salita, ako'y taimtim na nagsalita. Huwag kayong mag-alala, bagay na bagay ang ugali ni Ruyan sa akin, para kaming pinagtagpo ng tadhana. Pagka-uwi galing sa bahay ng mga biyenan, tuluyan na akong naging alipin ng anak ko. Sa tuwing may bakante, niyayakap ko si Little Yuyu, pinapatawa, at kinakantahan ng wala sa tono ng mga kantang pambata. Sa kanyang mga ungas at galaw, para akong natutunaw. Gabing iyon, habang hawak ko ang aking anak at hinalikan ang kanyang malambot na pisngi, niyakap ako ni Liu Ruyan mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat, may bahid ng pagdadrama at selos sa kanyang boses, "Deli. Ngayon, ang anak mo lang ang nasa mata mo, hindi mo na ako pinapansin." Napatawa ako. Lumingon ako at kasama si Little Yuyu, niyakap ko silang dalawa. "Paano naman magyayari yon?" Yumuko ako at hinalikan ang kanyang noo, "Kayo ng anak mo ay aking mga kayamanan." Natuwa siyang kumusot sa aking mga bisig at itinaas ang mukha.
Ang kanyang magagandang mata ay naging kalahating bilog na parang buwan. Tumingin siya sa akin, may pamilyar na lambing sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang sinabi ay nagpabilis ng tibok ng puso ko, mahal. Ngayong nakikita kong mahal na mahal mo si Little Yuyu, gusto ko rin bigyan ka ng sorpresa. Isang sorpresa na tiyak na magugustuhan mo. Mula nang isilang ang anak ko, ang mundo ko ay puro gatas, lampin, at tawa niya. Kinuha ko siya, parang hawak ko ang pinakamalambot na kayamanan sa mundo, at kusang loob akong nahulog. Halos maging isang lubos na alipin ng anak. Noong araw na yon, abala akong nagpapalit ng lampin ni Little Yuyu. Ang kanyang maliliit na paa ay sumisipa sa aking braso. Lumapit si Liuruyan mula sa likuran at pabulong sa aking tainga. Mahal, samahan mo akong manood ng regalo. Ang kanyang hininga ay may tamis. Hindi ako lumingon, nakatutok sa ginagawa ko, abala ako. Walang oras. Siguradong magugustuhan mo itong regalo, siguradong makakapagpagaan ng loob mo. Hindi siya sumuko, yumakap siya sa aking baywang mula sa likuran at nagsimulang magmaktol. At gusto ko rin ito, samahan mo na ako. Kumusot-kusot siya sa aking likod, parang pusang dumidikit. Alam ko, kapag desidido na siya, wala akong karapatang tumanggi. Sa kanyang paungulit. Sa huli, sumuko na ako. Umupo ako sa passenger seat kasama ang anak ko, at nag-seatbelt. Si Little Yuyu ay mahimbing na natulog sa aking mga bisig. Pinaandar ni Liuruyan ang sasakyan, masaya siya at kumakanta pa. Ang mga tanawin sa labas ng bintana ay mabilis na bumalik, tiningnan ko ang payapang mukha ng aking anak sa aking mga bisig, ngunit may kakaibang kutob sa aking puso. Boxing Yuan, ang dinala niya sa akin, isang lugar na puno ng pawis at hormones. Pagpasok, sinalubong ako ng amoy ng leather at disinfectant. Sa di kalayuan, ang mga suntok sa punching bag at ang paos na sigaw ng coach. Pamilyar na dinala ako ni Liuruyan sa loob. At huminto sa harap ng isang boxing ring. Sa ring, nakatayo ang isang pamilyar na figura. Si Ji Boxiao. Nakasuot siya ng boxing shorts at sando, at may pulang guwantes. Ngunit ang kanyang anyo, walang bahid ng pagiging boksingero, parang isang takot na kuneho. Nang makita niya ako, kapansin-pansing nanginginig ang kanyang mga binti, isang takot na nakaukit sa kanyang buto, hindi maitatago. Kilala mo siya, di ba? Kinuha ni Liuruyan si Little Yuyu na mahimbing na natutulog mula sa akin. Ang kanyang ngiti ay maningning at kakaiba. Pinalo niya ang anak sa kanyang mga bisig at itinuro si Ji Boxiao. At sinabi ng isang napakagaan at malupit na tono, tingnan mo, pwede mo na naman siyang suntukin. Tandaan mo, suntukin mo ng malakas, malaking order ang ginastos ko para maging sparring partner mo siya. Ano? Sorpresa! Sorpresa! Isang lamig ang bumalot sa akin mula paa hanggang ulo. Tiningnan ko siya, saka si Ji Boxiao na nanginginig sa ring. At wala akong masabi. Natahimik ako, ang pagsunod ko nitong mga nakaraang araw. Ay tila naging boring para sa kanya, at gusto niya akong panooring manuntok muli. Sa ilang beses na pagpupumilit ni Liuruyan, sumuko ako at hinubad ang aking jacket. Binigyan ako ng staff ng isang itim na boxing gloves, dahan-dahan kong isinuot. At umakyat sa ring. Ang nasa kabilang side na si Ji Boxiao, nang makita akong umakyat. Namumutla agad ang kanyang mukha, may pagsusumamo at takot sa kanyang mga mata. Para siyang nakaharap sa isang mabangis na hayop na handa siyang durugin. Wala man lang akong gana mag-ayos ng tindig, nag-swing lang ako ng ilang suntok. Ang mga kamao ay may hangin, halos walang lakas, ngunit si Ji Boxiao ay tila sobrang takot na. Nagtaas lamang siya ng kamay para umaktong sa salo, ngunit diretsong tumama ang aking suntok sa kanyang pisngi at bumagsak siya ng tuwid paatras. Nawalan siya ng malay at ang kanyang coach sa gilid ng ring ay natulala. Nakatayo ako sa entablado. Habang pinapanood si Liuruyan na nasa ilalim ng entablado, yakap ang aming anak, tila katawa-tawa at nakalulungkot. Inaalog-alog niya si Xiaoyueyu ng marahan habang pinapanood ang kaguluhan sa ring. At sa isang napakalambing na tinig ay nagtuturo siya sa kanyang sanggol na anak. Xiaoyueyu, tandaan mo, sa hinaharap ay dapat kang maging tulad ng iyong ama. Maging isang matatag at matapang na babae. Huminto ang kanyang boses at ang kanyang mga mata ay lumingon sa akin. Ang kanyang mga labi ay bumiti ng isang pamilyar na baliw na kurba. Hindi ka dapat maging katulad ni nanay na laging dumidikit kay tatay. Kung gagawin mo yon, may inggit si nanay. Ibinaling niya ang kanyang ulo pababa. Halos idinikit niya ang kanyang bibig sa tainga ng kanyang anak, at sa isang tinig na parang panaginip ay binigkas ang mga salitang magpapalamig sa aking dugo. Kung ganoon, kailangan na naman ni tatay na pumasok sa maliit na madilim na silid. Maliit na madilim na silid. Hindi ito isang nakalimutang bangungot, kundi isang tabak na laging nakabitin sa aking ulo. Hinubad ko ang aking boxing gloves. Inihagi sa lupa at bumaba mula sa entablado. Pilit akong ngumiti. Ngiting nararapat sa isang asawa. Sumigaw ako sa magandang ina at anak na nasa malayo. Asawa, uwi na tayo. Hindi malakas ang boses. Ngunit malinaw na umalinggaw ito sa mainday na boxing gilin, magluluto ako para sa iyo, ang paborito mong steamed sea bass na may toyo. At maghahanda ng paboritong gatas ng ating anak.